Graphic Pencil. Rusi Flash 150 Fi, Rusi Flame 150i. In terms sa looks at sa mga ginamit nga pong materyales sa underbone na ito guys, talaga makikitaan mo po siya na sulit din talaga. And syempre sa kanyang power output and ang kanya nga pong itsura guys is meron nga pong aerodynamics design. Kung una mo nga siyang titignan, lalo na nga po sa kanyang front view, makikitaan guys na meron nga siyang hawig na underbone na nagmula sa ibang brand. Kung pag-uusapan guys sa kanyang looks, sa kanyang physical appearance, sa kanya nga pong aerodynamics design, makikipagsabayan po talaga ang itsura ng underbone na ito sa ibang underbone ng Big 4 brand. Nung unang lumabas nga po ang Flash 150i dito sa Pilipinas, napakadami po talagang nagkagusto dito dahil bukod nga po sa underbone na ito at meron nga pong magandang physical appearance and aggressive looking, ito nga guys is matipid sa gasolina dahil sa naka-fuel injected na nga po ang kanyang fuel system. Sa version 1 nga po na nilabas dito sa Pilipinas, madami po talaga ang nag-abang at nag-avail nito. Pero ngayon nga pong meron silang ilalabas na version 2, madami na naman sa ating mga kababayan ang nag-aabang dito dahil napakatindi naman talaga guys ng upgrade ng bagong version nito. Po, meron na nga po guys na Rusi Flame 150i dito sa Pilipinas. Yun nga po yung version 1. Yun po yun guys, yun talaga namang sulit din talaga na underbone na makikita mo dito na available na nasa abot kaya ang presyo. Alam naman natin guys na si Rusi is talaga namang abot kaya ang presyo ng kanyang mga motorcycle, kaya nga pang masa siya eh. And alam naman natin guys na ang Rusi nga po na company dito sa Pilipinas is isa sa talaga namang kilalang kilala na napakarami nga pong nabebentang motor dito sa Pilipinas. Nung lumabas nga po ang version 1 ng Rusi Flame 150i, madami nga po sa ating mga kababayan ang nagkagusto talaga dito. Ibig nga sabihin guys is talagang mabenta sa kanila ito. And syempre guys, sa tagal nga po ng Rusi Flame 150i version 1 dito sa Pilipinas, madami din po talaga ang mga nag-aapila na dapat daw merong upgrades o merong version 2 na ilabas para nga po sa motor na ito. And syempre guys, ang tunog-tunugan at bali-balita na yan guys is nangyari na nga po. Meron na nga pong Rusi Flame 150i version 2 and hindi po biro ang pagbabago o mga bagong upgrades ng motor na ito, na nung nalaman nga po ng ating mga kababayan ang kanyang upgrades, talagang napakadami nga po sa atin dito ang natuwa kasi hindi na po basta-basta ang upgrades niya. Pagdating nga po sa kanyang engine specs, sa kanya nga pong engine displacement, meron po siyang 150 cubic centimeter engine displacement, same pa rin po sa version 1. Siya nga po is naka single cylinder 4-stroke at ito nga guys ang isa sa malupit na pagbabago sa kanya dahil from single overhead cam nga po, siya nga po guys is naka dual overhead cam na, and from 2 valves siya po is naka 4 valves na. Can you imagine that guys kung gaano kalaki ang pagbabago ng engine specs ng bagong version 2 ng Flash 150i. Sulit na upgrades ito guys. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, syempre same pa rin po siya sa version 1 na naka EFI o electronic fuel injected. Kaya makakaasa ka guys na meron nga po siyang matipid na gas consumption na nagkukonsumo nga po ng 50 km per liter. Matipid na po yung gas consumption na yun guys para sa isang underbone. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system, meron na nga po itong radiator, and syempre guys siya po is water cooled kaya menos po ang maintenance mo sa motor na ito. Sulit po ang underbone na ito sa kanyang upgrades, lalo na nga po sa kanyang engine. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power and maximum torque, wala pa po tayong idea. About nga po kung may update, may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. In terms of physical appearance, same na same pa rin po sa version 1 ang Rusi Flame 150i version 2 sa kanyang chassis frame,
frame, sa kanya nga pong fairings, sa kanya nga pong iba pang physical appearance, bodywork, same na same pa rin po. Ang malaki nga pong upgrades ng Rusiflame 150i version 2 is nasa kanya nga pong engine. Kasi guys, ito nga po guys is meron na nga pong radiator, and ito nga po is water cooled, and syempre ang kanya nga rin pong matinding upgrades dahil po from single overhead cam siya po is naka dual overhead cam na, and syempre alam naman natin kapag dual overhead cam automatic na naka 4 valves na ang motorcycle na ito. Malaki nga po ang upgrades ng kanyang engine, talaga namang napakasulit ng upgrades nito, at dahil nga po sa upgrades na ito madami sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa underbone na ito. Pagdating po sa itsura ng motor, wala naman po halos bago dito, nagdagdag lang po sila ng dual overhead cam na DOHC lettering sa kanyang fairings, and meron din pong indicated na water cooled sa kanyang fairings. And pagdating po sa kanyang panel gauge, same pa rin po sa unang version na meron nga pong analog sa kanya nga pong RPM gauge, and sa kanya nga pong speedometer na digital nga po. Sa kanya nga pong panel gauge makikita mo ang lahat ng information sa kanya. May maangas and aggressive nga po na design ang kanya headlight, kanya nga rin pong taillight na unique na disenyo, all LED lighting system na nga po ang kanyang mga ilaw. And pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron pa rin po siyang 5.5 liters fuel tank capacity na kaya nga pong kumonsumo ng 50 km per liter. And guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan, meron nga po siyang unique na disenyo na disc brake at malapad nga po ito, at sa likuran naman is meron nga rin po siyang rear brake na disc brake, and syempre wala po siyang ABS o combi brake guys. Kaya yung makikita nyo pong sensor dyan na parang sa ABS, hindi po yan ABS guys. Sa unang version guys, marami po talaga ang napeke na akala nila is naka ABS na nga po ang Flash 150i. Ngayon ang tanong, makakatapat na ba yan sa ibang underbone na ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas? Well, ang sagot dyan guys is hindi ko naman sinasabi po na mas malakas po ang Rusiflame 150i sa ibang mga underbone na kilala dito sa Pilipinas, pero sa usapang tatapat o makikipagsabayan, I think guys nasasabay na din po talaga ang motorcycle na ito. Isipin mo, siya po is naka water cooled na, meron na siyang radiator, tapos upgraded na rin po sa dual overhead cam with 4 valves, kaya malakas na rin po talaga ang Rusiflame 150i version 2. Samahan mo pa sa kanyang power to weight ratio na meron nga pong magaan na weight, samahan mo pa sa kanyang slim body shape and more aerodynamics design para nga po mas malakas ang arangkada ng motorcycle na ito. Talagang sulit na sulit po ang upgrades ng Rusiflame 150i version 2. Syempre guys, sa other specs nga po, same pa rin po sa version 1 ang kanyang mga specs, katulad na po sa kanyang mga suspension na naka telescopic suspension nga po ang kanyang suspension sa unahan, and naka monoshock naman po ito. And pagdating sa kanyang braking system, same na nga po na naka disc brake ang kanyang braking system na makakaasa kang meron nga pong malakas na stopping power, and meron nga pong more on aggressive looking sa kanya nga pong headlight, lalo na nga po yung disenyo ng kanyang DRL, and syempre yung kanya nga pong slim body shape, lalo na nga po sa tail part na makikita nating same na same pa rin po sa version 1. Ang Rusiflame 150i version 2 nga guys is nag-focus nga po ang upgrades nito sa kanyang engine. Kamusta naman sa kanyang power output? Alam naman natin guys na wala pa nga pong official na inilalabas si Rusi, may kanalaman nga po sa specs and power performance ng motorcycle na ito, kaya wala pa po akong mababanggit may kinalaman nga po sa kanyang power output. Kung may update nga po may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. Ngayon, pag-usapan naman natin po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, meron po siyang front telescopic port na maganda nga po ang play, and meron din po siyang rear monoshock na maangas nga po, at lalo nga pong naging standard ang kanyang itsura, lalo na nga po sa likurang bahagi dahil din po sa naka monoshock po ang kanyang suspension. Pwede nga po sa height ng Pinoy ang underbone na ito, kahit nga po sa ating lady rider is pwede din po ang underbone na ito. Meron nga po siyang seat height guys na 770mm, kaya abot na abot nga po ito kahit nga po 5'3 ka o 5'2. Maangas ang pagkakadisenyo nga po ng kanyang upuan, lalo na nga po sa pillion seat na medyo mababa nga po ang rider and mataas ang kanyang pillion seat. Meron nga po siya guys na relax na body posture dahil sa mababa nga po ang kanyang foot peg, and medyo maikli na handlebar para nga po magkaroon ka ng stable na steering radius. I-familiar po kayo sa Honda GTR 150 ni Honda, para ka lang pong nakaupo sa motor na yon. Sa version 1 nga guys, meron nga pong bigat na 118 ang kanyang bigat. Ngayon nga po sa kanyang version 2, abangan natin kung gaano nga po kabigat ito, dahil talagang madadagdagan po ang weight nito dahil sa may kaukulang dagdag
nadagdag na rin po ang kanyang engine and meron na po mga nadagdag sa kanya katulad ng radiator and more upgrades pa po sa kanya. Dahil si Rusi guys is kilala nga po dito sa Pilipinas na nagmamarket po ng mga mababang presyo ng motor kahit nga po upgraded na ang kanilang inilalabas. Ang Rusi Flame 150i guys at ang Rusi Flash 150i is same lang po ng engine and same lang po sila ng upgrades. May kinalaman nga po sa kanilang version na version 2. Talagang kitang-kita natin guys na ang Rusi nga po is talagang nagpapakita nga po ng mga improvement pagdating nga po sa pag-aangkat ng kanilang mga motorcycle dito sa Pilipinas para nga po i-market. Ang tanong na naandito na ba sa Pilipinas yan? Ang sagot nga dyan guys is yes po. Naandito na nga po sa Pilipinas ang Rusi Flame 150i at ang Rusi Flash 150i. Yung same nga po na engine ng Rusi Flame 150i. Yung version 2. Naandito na po yan sa Pilipinas guys bilang isang demo unit. Ops, huwag ka munang mainis. Alam naman natin guys na si Rusi bago po maglabas ng motor dito sa Pilipinas, kanila nga po munang masusing inoobserbahan ang unit bago nila ibenta sa market. Kasi guys, dumadaan po muna yan sa masusing pag-oobserba bago nga po ilabas sa market para nga po maging available dito sa Pilipinas para hindi din po magkaroon ng malaking problema. And syempre, bawat po isang motorcycle na ilalabas ni Rusi dito, madami pa pong proseso na ginagawa katulad na lang po sa pagbibiding nito. Kaya abang-abangan natin guys kapag naging available na nga po ang Rusi Flame 150i dito sa Pilipinas. Check nga po na marami talaga sa ating mga kababayan ang matutuwa dahil sa napakaganda din naman at grabe po ang upgrades nito. Sulit na sulit para sa isang engine na naka dual overhead cam with 4 valves tapos naka water cooled pa and meron tayo makakaasa na may malakas na power output. Kaya talagang kaabang-abang ilabas na dito sa Pilipinas. Rusi Adventure X 150cc. Yes po, isa na naman pong adventure scooter bike na bago nga daw pong ilalabas dito sa Pilipinas at ang magdi-dealer nga po nito ay walang iba kundi si Rusi. Alam naman natin guys na naglabas na nga po si Rusi ng isa nga rin pong kaabang-abang na adventure scooter bike dito na nasa 175 cubic centimeter engine displacement nga po. Yun nga po yung Rusi Adventure scooter bike na 175 cubic centimeter engine displacement at talaga naman pong napakadami sa atin dito sa mga kababayan na nag-abang nga po sa motorcycle na yon. Sad to say nga guys, hindi nga po na-approve ni Rusi ang motorcycle na yon na ilabas nga po dito sa Pilipinas. Kaya marami din sa mga kababayan natin guys na nag-aabang sa motorcycle na yon na nalungkot. And ngayon nga po na meron na naman pong bagong inilabas si Rusi na isa nga pong demo yun na adventure scooter bike na nandito na nga po sa Pilipinas, meron na naman po tayong bagong aabangan. Well, alam ko na magiging hati nga po ang opinion na iba nating mga viewers na iisipin nila na nako, bagong paasa na naman ni Rusi yan sa atin. Well, yan guys is hindi nga po ganun. Tulad sa una nilang inilabas na Rusi Adventure scooter bike na sinabing i-market dito sa Pilipinas pero hindi nga po na-approve. Pero ito nga po sa ngayon malaki nga po ang tsansa na sure nga pong ilalabas dito sa Pilipinas ang adventure scooter bike na ito. Kung pag-uusapan natin guys ang kanyang physical appearance, makikitaan din po talaga natin ang adventure scooter bike na ito na meron nga po siyang magandang tindigan, magandang forma at maangas nga po na physical appearance. Samahan mo pa po sa aggressive looking, lalo na nga po yung kanyang headlight. Ang lakas nga po, maka Ducati style ng kanyang headlight. Tamahan mo pa guys yung kanya nga pong windshield na ito nga po is adjustable windshield. Kung familiar kayo guys sa ADB ni Honda, same na same po sila kung paano mo i-adjust. Siyempre guys, mano-mano po ang pag-adjust nito. Samahan mo pa po sa kanya nga po mga materials na ginamit sa kanya, yung mga pairings niya na matitibay po. And meron nga po siya guys na panel gauge na naka full digital panel gauge na. Samahan mo pa sa mga magaganda nga pong switch. Ang motorcycle na kahit nga po sabihin natin galing siya sa China, meron din po talagang quality. Maganda nga po ang kanyang texture sa kanyang upuan. Samahan mo pa po yung kanyang exhaust na maganda nga po ang forma. Kaya kung titignan nga po ang kanyang physical appearance guys, talagang masasabi mo po na makikipagsabayan din po ang kanyang forma sa iba nga po mga motorcycle brand na naglalabas ng mga ADB scooter dito sa Pilipinas. Yung kanya nga po palang headlight guys is napakaangas ng kanyang DRL light. Lakas talaga maka Ducati. Tapos yung kanya nga pong headlight is naka projector na, and lahat nga po ng kanyang ilaw is naka LED na po, mapa-signal light and tail light. Bukod nga po sa forma at quality ng motorcycle na ito, talaga naman pong napakasulit din po pagdating sa kanyang specs. Alam nyo ba guys na meron nga po itong engine displacement na 150 cubic centimeter engine displacement, naka 4 stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya nga po is naka 4 valves na, kaya makakaasa ka nga po na pagdating sa kanyang power output is talaga naman pong meron din pong maibibigay na sulit na power and malakas na torque.
torque. And syempre makakaasa ka rin po na meron nga po itong matipid na gas consumption dahil sa ang kanyang fuel system is naka-fuel injected na nga po. At pwede din po ang motorcycle na to guys sa mga long ride dahil alam nyo ba guys na ang kanya nga pong cooling system is naka-liquid cooled engine na po, kaya sulit na sulit nga po talaga ang ADB scooter na ito. Kaya nga po pag naging available yan dito sa Pilipinas, tsak nga po na marami sa ating mga kababayan ang tatangkilik sa motorcycle na ito. Tungkol nga po pala guys sa kanyang power output, wala pa nga po pala akong mababanggit sa inyo dahil sa wala pa pong nilalabas na details about dito. Sa ngayon nga guys is ito muna mga information na ito ang ating mababahagi, at kapag may update nga po patungkol sa motorcycle na ito, agad ko din po kayong sasabihan. Pagdating nga po sa kanyang braking system, siya po is naka-disc brake sa harap, naka-disc brake na rin po ang braking system niya sa likuran. Pagdating po sa kanyang suspension, ito nga po guys is ginagamitan ng telescopic port na suspension sa unahan, dual shock absorber naman ang kanyang suspension sa likuran, and meron nga po siya guys na magandang gulong dahil sa off-road gaming din po ang motorcycle na to. Dual sport po adventure scooter bike na ito. Very unique nga po at maganda ang kanya nga pong handlebar na naka-naked handlebar nga po ito, na meron nga pong wide na handlebar na makakaasa ka nga pong okay na okay pagdating sa traffic situation dahil sa malawak nga po ang steering ranges mo, ilan din para mas maging maaluan ka lalo na kapag nasa traffic situation ka. Ang motor na to guys is naandito na nga po sa Pilipinas. Ito nga guys is meron na nga po tayo dito na dinala na demo unit. Ngayon nga po ang Rusi Adventure X 150 Fi guys is nasa Dumaguete na nga po, and ito nga po guys is nasa test unit na nga po. Tinetesting na po ang unit na ito at ina-observe kung ito nga po guys is pwede nang ilabas dito sa Philippine market. At alam nyo ba guys na sure na nga po na ilalabas to dahil sa inaantay na lamang po ang approval ni Rusi patungkol nga po sa naglabas ng motorcycle na ito. May kinalaman nga pala sa kanyang pangalan guys, hindi pa natin sure kung ang pangalan nito is Rusi Adventure X 150 Fi. Aalamin pa po natin. Kung may mga kaukulang pagbabago po patungkol sa adventure scooter bike na ito, agad ko din naman po kayong sasabihan. Kaya pinapakita lang po talaga ng motorcycle brand na yan na si Rusi na hindi na din talaga sila basta-basta kapag nag-aangkat ng motorcycle mula nga po sa ibang bansa. At isa nga po sa patunay dyan, itong motorcycle na ito na dapat nga tating abangan na ilalabas dito sa Pilipinas, si Rusi Adventure X 150 Fi. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.